Ika-38 kabanata. Habang hinahabol ay lalong lumalayo. Ano ba naman kayo? Maaga pa lamang, sila gusto niya na matulog. Hindi. Kami napagod. Karating pa lang namin. Manig ka. Tila ginabi ata kayo pagkakayo sa bukid. Siya nga. Ibig namin matapos, ngunit iniwan din namin. Magabi na nga eh. Ano ba sadya mo? Manig ka nga. Wala rin, hindi na naman ang kwarto. Kung utang nga lang, hindi pa nakapagbayad ng utang ulit. Ang gawin mo, sabihin mo, wala na. Magandang gabi po sa inyo. Ang gabi rin po. Muli ka. Okay na rin ito, upang makaisip at pampapunan kung nakakalawag sa inyo. Hindi ko alam kung may kwarto pa. Aba, wala akong pera. Wala pa nagbabayad sa atin sa mga utang nila eh. Ano kakantay ko ngayon? Sorry. Huwag niyo po ako pagbigatan ng loob, Aling Nena. Sa inyo bibigay ko muna ang eskritura ng aming oras upang makabawi sa inyo. Susugal ka na naman pasugod. Kahapon yung narasan ako ng marami. Ngunit, sa kakahabol ko, tatalo pa. At Kawayan eh. Habang hinahabol mo ay mas lalo pa lumalayo. Tanya'y marami ng mga mahilig magsugal. Pati bahay ng sugalan ay gusto madali. sinasamalan talaga ako ngayon. Yung kinuha ko sa inyo noon, nung natalo ko, nakabayad ako ng maraming utang, nakabili ng maraming damit, at ilang linggo dinukot-dukot ko. Kagabi lamang talaga ako natalo na sobra. Kung gayon, kami lamang pala ang palagi mo nalilimutang bayaran sa iyong mga utang. Huwag din naman kayo sebe. Isa pa, lupa na naman ang gusto niyo. Kaya bilhin niyo ng aking bakuran. Sa gayon, makakarating na ako sa Maynila. Ano naman ang iyong gagawin doon? Di ko alam kung bakit, pero nasusiyan ko ng totoo yung kaibigan ni Aling Nena. Aba, huwag ka nang magpagod doon. Sayang lamang. Bakit naman po? Wala na. Kakasal na yon. Ano pa ipupunta mo? Ikakasal. Ikakasal? Alam ko na kung bakit ganito. Ang sunod na. Baka naman hindi ikakasal. Maaaring may katipan, ngunit hindi ikakasal. Yan ang masamang balita. Hindi yata ikakasal? Kanino? Sino ba ang mapahal na mapapakasalan niya? Kakasal nga ba talaga? Kailan? Nakabili na sa araw. Bibiro niya lang naman yata ako eh. Totoo, maniwala ka sa akin. Niligawan ko pa rin siya, kahit may asawa na siya. Huwag kang maingay mga isko. Niligawan at ano? Akala niya siguro yung babae lang sa akin si Neneng ano? Aling Nena, wala po ba kayo mapapahiram? Kahit panandiyan lang. Wala. Alam ko naman kung meron kayo. Tiyak po ba kayo niwala na talaga? Sinasabi ko naman sa'yo, wala nga. Meron po ba? Sige, muna na po ako. Francisco, aking ngayong ipakikilala ang ating sugarol. Francisco ang tunay niyang pangalan, bagaman mayaman ay bihira matatagpo ang malinis ang pananamit sapagkat halos buong maghapoy gagalain at walang nayong lalong lihim na di namumulat sa paghahanap na makakalaro ng tanga, Cara y Cruz, Calderon, Patong Lapit, Palmo at iba't iba pang pinagkakasugalan ng pera. Sa madaling salita ay sa lupa siya lumaki, sa mga lugar na nagsasaya ng panahon at sa mga sugala. Nang lumalaki ay dumarami rin ang mga bisyo. Natuto ng iba't ibang uri na sugal sa baraha at sa manok. Siya ay walang hanap buhay, kulang sa aral, at sukat na ang nakabasa ng sulat, bagamat kumakapa-kapa. Kaya nang mawala ang nanay at tatay ay hubad ng isip, at ang salaping na iwan ng magulang ay di naman kakaunti, sapagkat kaisa-isa lamang na anak ang nagmana. Kalaunay natutong magsugal, at ang mga lupang pag-aari ay isinangla at ipinagbili kaya't halos naubos ang tuluyan. Ano pat sa walang kahina-hinayang na pagtatapon ay natugnas ng pagayon lamang. Ang mga bakurang naiwan na lamang ay siya naman yatang dinahandahang tunawin at isa nito ay ang inaalok ng mag-asawang Deogracias upang maipuhunan sa sugal at maibaon ng pag-alis sa Maynila.
Yan ang bahaging kasaysayan ng buhay ng ating sugarol na si Isko na magiging kapupunan sa huli upang mabuo ang kinasasapitan ng magkaibigang sila Nena at Neneng. At gayon din ay ang pagkakasal nito at si Narciso ang siya nating pag-isipan at nang tayo malapit sa hangganang ibig matalastas. Sakalit di pa kinayayamutan ang pagbibigay loob ng pagbasa na sa inyo'y lubos kong pinasasalamatan.